PBBM hindi makikialam sa investigasyon ng Kamara sa Dolomite Beach Project. Ayon yan sa Malacanang. Alamin natin ang detalye mula kay Kamara Creslin Catarong. Sisimula na ng House Committee on Public Accounts ang investigasyon kaugnay ng Manila Bay Dolomite Beach Project sa November 17. Ang Dolomite Beach Project ay bahagi ng Manila Bay Rehabilitation Program na inilunsad noong 2020 upang linisin at buhayin ang dating maruwing bahagi ng baybayin. Dati-rati, puno ito ng basura at mabahong amoy na nagdudulot ng panganib sa kalusugan. Ngunit ngayon ay naging paboritong pasyalan ng mga taga-Maynila at turista. Kaugnay ng ikakasang investigasyon ng Kamara, inihayag ng Malacanang na iginagalang nito ang naturang hakbang ng ilang mambabatas. Layunin umano ng pagsisiyasat na alamin kung kinakailangan ba ang proyekto batay sa Manila Bay Sustainable Development Master Plan at sa continuing mandamus ng Korte Suprema para sa rehabilitasyon ng Manila Bay. Sinabi ni Palace Press Officer at Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na malinaw ang paninindigan ng administrasyon hinggil sa paghihiwalay ng kapangyarihan ng mga sangay ng gobyerno. Tiniyak din ng opisyal na hindi makikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinasagawang mga hakbang ng lehislatura bilang pagpapakita ng respeto sa mandato ng Kongreso. Gayunman, ani Castro, maaring maging daan ang investigasyon upang malaman kung nagkaroon ng irregularidad o kung tunay na nakaapekto sa kalikasan at pagbaha sa Metro Manila ang proyekto. Samantala nang tanungin kung may bahid politika ang hakbang ng Kamara, sinabi ni Castro na hindi dapat agad ipalagay na ang anumang investigasyon sa mga proyekto ng nakaraang pamahalaan ay may halong pamumulitika. Sa mga kuhang video ng ilang turista, makikita na sa lugar ang mas malinaw na tubig at mga lumilitaw na lamang dagat. Patunay ng unti-unting pagbangon ng kalikasan. Itinuturing ng marami na malaking tulong ito sa pagpapaganda at pagpapaunlad ng lungsod. Binatikos naman ng netizens ang planong investigasyon at sinabing ginagawang isyu ang proyekto upang pagtakpan umano ang mga anomalya at malawakang korupsyon sa flood control projects na naging sanhi ng mas malawak na pagbaha sa bansa. Samantala, mariinring tinuligsa ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang mga pahayag ni ACT Teacher Party List Representative Antonio Tinio kaugnay ng issue sa Manila Bay Dolomite Beach Project. At sinabing ginagamit umano ito bilang kasangkapan sa pamumulitika at pagtatakip sa mas malalaking issue ng katiwalian sa gobyerno. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ni Congressman Duterte na kung tunay na hangarin ng mga kritiko ang transparency at accountability, dapat ay kasabay nilang papanagutin ang mga opisyal na sangkot sa umano'y katiwalian sa kasalukuyang administrasyon. Kabilang na ang nagpatibay ng umano'y pinakakorrupt na budget mula 2023 hanggang 2025. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Ito si Creslin Catarong, SMNI News. Samantala, PBBM bibisita sa Cebu matapos ang malawakang pagbaha dala ng Bagyong Tino. Alamin natin yan sa pagbabalik ni Kamara Creslin Catarong. Lagpas tao ang taas ng baha na sumira sa mga kabahayan at kabuhayan ng mga residente sa ilang bahagi ng lalawigan ng Cebu matapos manalasa ang Bagyong Tino. May ilan na nawala ng mahal sa buhay. Sa ngayon, wala pa rin kuryente, signal at supply ng tubig ang ilang apektadong lugar habang nagpapatuloy ang rescue operations ng mga otoridad sa mga residenteng nasalanta ng kalamidad. Una nang inilahad ng Malacanang na naipakilos na ang lahat ng mga kaukulang ahensya para sa agarang pagtugon sa kalamidad. Sa press briefing sa Malacanang nitong Miyerkules, sinabi ni Palace Press Officer at Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na pupunta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Cebu, gayunman hindi pa ibinibigay ang eksaktong petsa ng pagbisita. Meron po siya, pupunta po siya sa Cebu at ipagbibigay, alam ko na lang po sa inyo ang pinaka-data at kailan ito gagawin. Pero pupunta po siya. Ayon kay Castro, gustong malaman ng Pangulo ang katotohanan sa 26 billion pesos flood control budget. Kasunod ito ng social media post ni Cebu Governor Pamela Baricuatro na nagsasabing flooded to the max na ang probinsya sa kabila ng malaking pondong inilaan. Kaya mas maganda po na kung siya man po ay nagagalit, yan din po ang nararamdaman ng Pangulong Marcos Jr. Dagdag pa nito, bukas ang Malacanang sa anumang impormasyon mula kay Governor Baricuatro kaugnay ng posibleng irregularidad sa mga proyekto. O pagtulong-tulungan po natin mahanap ang dapat na papanagot sa mga maanumalyang flood control projects. Batay sa inisyal na datos mula sa DPWH website, 343 flood control projects ang naipatupad sa Cebu mula 2016 hanggang 2022 kung saan 2 ang na-terminate. Dagdag pa rito, mula 2023 hanggang 2025, may naitalang 168 flood control projects kung saan
55 pa ang patuloy na isinasagawa. Sa tanong kung apektado ang relasyon ng Pangulo at ng Gobernador, sinabi ni Castro na tutulong ang Malacanang sa lahat ng lokal na pamahalaan, anuman ang kulay sa politika. Kahit naman po hindi kaalyado ng Pangulo, kahit anong kulay po niyan, ay ang Pangulo po ay handang tumulong kahit po kanino. Basta po kinakailangan ng tulong ng gobyerno, kahit ano po ang kanilang saan sila kaalyado, tutulong ang Pangulo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creslin Catarong, SMNI News. Sports News Blast.